Sa huli, pera lang talaga ang habol mo. Isa kang tunay na mapagsamantalang babae. Wala ka namang ebidensya. Pero pinipilit mong anak itong anak ko. Sigurado ako. Nabuo yan sa kung sino-sinong lalaki at ngayon ay pilit mong isisiksik sa amin para makahutot ng pera. Umalingaw-ngaw ang malamig na boses na, dati kong biyenan na si Doña Elena sa tahimik at malawak na salang nga mansyon ng mga Villarreal. Sa tabi niya, ang dati kong asawa na si Conrado, o mas kilala bilang Rad, ay nakatingin sa akin ng may pandidiri at sarkastikong ngumisi. Tama si Mama. Maya. Isang linggo pa lang mula nang maaprubahan ang divorce natin. Tapos ngayon, bigla kang magsasabing buntis ka. Masyado namang maganda ang timing ng kwento mo. Alam mo ba kung gaano kadesperada ang hitsura mo ngayon? Ang masalitang dalawa ay parang matatalim na kutsilyo na tumatarak sa aking puso. Ilang minuto lang ang nakalipas, may dala pa akong katiting na pag-asa pagpasok ko sa bahay na ito. Kahit hiwalay na kami, ang batang dinadala ko ay anak ni Rad, at naniwala ako na bilang ama, karapatan niyang malaman ang totoo. Maling-mali ang aking inosenteng pag-aakala. Ang hangin sa loob ng kwartong iyon, kahit umaandar ang aircon, ay hindi malamig dahil sa temperatura kundi dahil sa nagyayalongput at pagtanggi na bumabalot dito. Sa labas ng bintana, makulimlim ang kalangitan ng Maynila. Nagbabadya ang malakas na ulan at bagyo, na sumasalamin sa aking nararamdaman. Wala akong hinihinging pera. Nandito lang ako para sabihin ang totoo. Walang duda na anak ito ni Rad, nanginginig ang boses kong sinabi. Humalukip-kip si Rad habang nakaupo sa mamahaling sofa at nakibit-balikat na parang balewala lang ang lahat. Kung ganon, patunayan mo. Magdala kang DNA test o kahit ano. Pero teka, baka pati resultang test ay pagkain mo rin. Sa klase mong mukhang pera. Hindi malayong gawin mo yon. Tama ba ako? Sa sandaling iyon, may kung anong naputol sa loop ko. Higit pa sa lungkot o galit, isang matinding kawalan ng saysay ang bumalot sa akin. Sa mga mata nila, hindi na ako isang tao. Isa lang akong peste na nanggugulo sa kanilang payapang buhay at nagtatangkang magnakaw ng kayamanan. Pero sa mga sandaling iyon, hindi pa nila alam kung bakit pinili kong hindi na sumagot at tahimik na lisanin ang lugar na iyon. Hindi nila alam na ang mapagmataas nilang hamon na patunayan mo ay magiging sumpa na maglulugmok sa kanila sa putikan pagkalipas ng 5 taon. Naintindihan ko. Kailangan niyong patunay. Mahina kong sabi habang mahipit na hinahawakan ang strap ng aking bag. Sa loob nito, naroon ang ultrasound picture na kakatanggap ko lang mula sa OBGYN. Isang napakaliit na tanda ng buhay. Ngunit hindi ko kailangang ipakita ito sa mga taong tulad nila. Hindi ko hahayaang malantad ang anak ko sa mga maruruming salita nila. Ito ang idiniktangang aking instinto bilang ina. Aba, mabuti naman at natauhan ka na. Huwag na huwag ka nang tutuntong ulit sa pamamahay namin. Nakakadiri, matagumpay na sabi ni Doña Elena habang humihigop ng tasaa. Si Rad naman ay tumingin. Nasa kanyang cellphone, na parabang hindi ako nag-exist sa simula pa lang. Walang imik akong tumayo at yumuko ng malalim. Hindi ito tandangang pasasalamat, kundi ang sarili kong paraan ng pamamaalam upang tuluyan ng putulin ang sinumpang ugnayan na ito. Mauna na po ako. Habang naglalakad ako patungo sa pinto, hinabol ako ng mapang-uyam na boses ni Rad. Hoy, humanap ka na lang ibang lalaki na ako sa batang yan. Wala na akong pakialam sa buhay mo o sa batang yan. Tandaan mo yan. Padabo na sumara ang mabigat na pintong mansyon. Paglabas ko, sinalubong akong mainit at malinsangang hanging Maynila bago bumuhos ang ulan. Hindi na ako lumingon pa at nagpatuloy sa paglalakad. Inilagay ko ang aking kamay sa aking tiyan, at parang naramdaman ko ang isang munting init doon. Sa sandaling iyon, nangako ako sa aking sarili. Palalakihin ko ang batang ito ng mag-isa. At hinding-hindi ko hahayaang madampian man lang ng daliring pamilyang iyon ang anak ko. Ang patunay na hiningi ni Rad ay hindi ko ibibigay sa pamamagitan ng salita ngayon.
Darating ang araw na mararamdaman nila ang kanilang kamangmangan hanggang sa kaibuturan ng kanilang mabuto sa pamamagitan ng hindi matatakasang katotohanan ng lukso ng dugo. Sa ilalim ng maulap na langit, wala nang luha sa aking mamata. Ang natira na lang ay ang matibay na determinasyon. Ito ang simula ng mahabang kwento namin ng aking anak. Malayo sa mga Villareal na naktakwil sa amin. Pagkaalis ko sa mansyon ng Villareal, dumiretso ako sa isang murang motel malapit sa istasyon ng bus habang bumubuhos ang ulan. Wala na akong pamilyang matatakbuhan. Matagal nang patay ang mga magulang ko at malayo na ang loob ko sa mga kamag-anak. Sa nakalipas na 3 taon, ang impyernong buhay sa piling nga mga Villareal ang naging mundo ko. Pagpasok ko sa masikip na kwarto ngang motel, doon lang bumigay ang katawan ko. Napahiga ako sa kama at inalala ang 3 taong pagsasama namin ni Rad. Nakilala ko si Rad sa isang business meeting ng kumpanyang pinagtatrabahuhan ko dati. Sa una, akala ko ay isa siyang mabait at matalinong lalaki. Kaya nahulog ang loob ko sa kanya. Papasayahin kita, Maya. Siguradong magugustuhan ka rin ni Mama. Naniwala ako sa mga salitang iyon at pumasok sa pamilya Villareal. Isang kilalang angkan ng mga negosyante sa aming probinsya na ubot ng yaman at sobrang higpit sa tradisyon. Kinabukasan pagkatapos ng kasal, nakbago agad ang pakikitungo sa akin ni Doña Elena. Maya, ngayong Villareal ka na. Hindi ko papayagan ang magawi mo noong mahirap ka pa. Lahat ng paraan ng paglilinis at pagluluto ay dapat ayon sa gusto ko. Kailangan kong gumising ng alas 5 ng umaga para ihanda ang almusal nina Doña Elena at Rad, at hindi ako pwedeng umupo sa hapagkainan hanggat hindi sila tapos kumain. Buong araw akong naglilinis ng malaking bahay. At kapag may nakitang kaunting alikabok, walang humpay na pang-insulto ang inaabot ko kay Doña Elena. Pero ang mas masakit ay ang kawalan ng pakialam ni Rad. Rad, medyo istrikto si Mama. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Kapag nag-alala akong lumalapit sa kanya, hindi man lang niya inaalis ang tingin sa cellphone niya. Para rin naman sa iyo, ang sinasabi ni Mama. Asawa ka na dito, kaya matuto kang magtiis. Pagod ako sa trabaho. Huwag mo na akong dagdagan ng problema sa bahay. Sunod-sunuran sirat sa ina niya. Kapag sinabi ni Doña Elena na walang kwenta si Maya. Kaya siguro hindi kayo makaanak ay dahil sa kanya. Pinapaniwalaan ito ni Rad at nasimula na rin siyang tumingin sa akin na parang mababang uri. Hindi ko na kaya. Ilang buwan bago kami nagiwalay. Nakasakit ako at naratay sa kama. Ang arte mo naman. Malamig na sabi ni Doña Elena. At ni hindi man lang ako dinalhan ng pagkain o gamot. Sa halip na alagaan ako. Sinabi lang ni Rad, paano na ang pagkain ko? Kakain na lang ako sa labas. Siguraduhin mong malinis ang bahay pagbalik ko. At umalis na siya. Ang resulta ay ang aming diborsyo na parabang itinapon lang nila ako. Tinawa akong walang kwentang babae na hindi man lang makapagbigay ng anak ni Doña Elena. At sinabi naman ni Rad na hindi masaya kasama ka. Na parabang isa akong gamit na pinaksawaan na. Pero matapos may pasa ang divorce papers, may nagbago sa katawang ko. Matinding pagkahilo at panghihina. Nahinala ako at nagpunta sa OBGYN at doon ko na lamang 3 buwan na akong buntis. Sa totoo lang, nadalawang isip ako. Gusto kong buhayin ang batang ito at ayaw kong ibigay sa malupit na pamilyang iyon. Pero naisip ko, mahalaga rin ang ama para sa bata. Kahit paano, dapat ko man lang ipaalam sa kanila. Kaya nga ako nagpunta sa mga Villareal kanina. Pero gaya ngang inaasahan, pera lang ang tingin nila sa akin. At hiningan nila akong patunay. Para sa kanila, ang ugnayan namin ay isang dumi. At walang halaga ang buhay na dala ko. Sige. Kung yan ang gusto nila, kakayanin kong mag-isa. Bumangon ako at kumuhang notebook mula sa bag ko. Kinalkula ko ang magiging gastusin sa panganganak at sa araw-araw. Dati akong accountant. May lisensya ako, buti na lang. May kaunti akong ipon.
Wala akong natanggap na kahit isang sentimo mula sa mga Villarreal bilang settlement. Pero ang perang pinahirapan ko mismo ang tanging kakampi ko ngayon. Kinabukasan, nagsimula ang bago kong laban. Una, tirahan. Nahanap akong murang apartment sa isang hindi masyadong magandang lugar. Isang maliit na kwarto na kasya lang sa akin. Anak, matulungan tayo ni mama ha, bulong ko habang hinihimas ang tiyan kong bahagya palang umbo. Noong panahong grabeng pagsusuka ko dahil sa pahlilihi, nagtatrabaho akong data entry sa bahay habang may balde sa tabi ko. Sa kalagitnaan ng gabi, habang maisang naktitiis sa hirap. Minsan ay naalala ko ang marangyang sala ng mga Villarreal. Ang malawak na kusina, ang mamahaling kasangkapan. Pero puro kalamigan lang ang nandun. Dito sa luma kong apartment, kahit mainit at maingay ang mga kapitbahay, wala namang kadena na gumagapos sa akin. Sabi mo, patunayan ko. Di barat, bulong ko sa madilim na kwarto. Pinaratangan niya akong sinungaling at tinapakan ang pagkatao ko. Hindi pa ito ang tamang panahon para ipakita ang ebidensya. Kung magsasalita ako ngayon, pagtatawanan lang nila ako at pilit na paalisin. Kung ipapakita ko ang DNA test, sasabihin nilang pagkayon o kaya naman kung mapatunayan nilang Villarreal nga ang bata, baka agawin nila ito at sabihin kami na ang magpapalaki sa tagapakmanang ng Villarreal. Layas ka na. Kayang-kaya yung gawin ng tusong si Doña Elena. Ako ang magpapalaki sa batang ito. Walang tulong mula sa kanila. Itinago ko sa kailaliman ng aking bag ang isang sobre. Ito ang resulta ng DNA test na ipinagawa ko pagkatapos ng divorce para makasiguro. Sa ngayon, isa lang itong piraso ngang papel. Pero darating ang araw. Sa labas ng bintana, bumubuhos ang malakas na ulan. Habang nakatingin sa basang kalsada, naramdaman ko ang matinding determinasyon sa puso ko. Ito ang dahilan ng aking pananahimik. Darating ang araw na mararamdaman nila ang bigat ng kaligayahang itinapon nila at hanggang sa araw na iyon, itatago ko ang sikretong ito. Isang buwan na ang lumipas mula noong desperado akong pumunta sa mansyon ng Villarreal at unti-unti nang umiinit ang panahon habang papalapit ang tag-init. Humupa na rin ang matinding paglilihi ko. At nasasanay na ako sa bago kong buhay sa maliit na apartment kasama ang aking baby. Sa umaga, nagtatrabaho ako sa data entry. At sa hapon naman ay namimili ako ng murang gulay sa palengke. Hindi marangya ang buhay ko. Pero payapa at wala akong kailangang pakisamahan. Isang araw, biglang tumunog ang luma kong cellphone sa ibabaw ng mesa. Nang makita ko ang pangalan sa screen, napasinghap ako. Conrado Villarreal. Ang pangalan ng dati kong asawa na ayaw ko nang makita. Gusto ko sanang huwag pansinin. Pero patuloy itong tumutunog. Huminga ako ng malalim at sinagot ang tawag. Hello, ako to. Pumunta ka sa lounge ng Manila Hotel ngayong 3:00 ng hapon. May pag-usapan tayo. Gaya pa rin ng dati. Mapagmataas at utos ang tono niya. Wala na tayong dapat pag-usapan. At isa pa, nagtatrabaho ako ngayon. Huwag ka nang maarte. Tungkol ito sa pera, kaya alam kong pupunta ka. Sa narinig ko, kumabog ang dibdib ko sa kaba. Hindi ko kailangan ng pera nila. Pero gusto kong malaman kung ano ang binabalak nila. Kung tatakbo ako ngayon, baka mas malalang panggugulo ang gawin nila sa buhay ko. Iyon ang kutob ko. Ang lounge ng Manila Hotel ay isang lugar kung saan ang isang tasa ng kape ay nakakahalaga ng daan-daang piso. Masyadong mahal para sa akin ngayon. Tumutuktok ang mahinang classical music. Tinahak ko ang makapal na karpet patungo sa dulong mesa kung saan nakaupo si Rad, suot ang kanyang mamahaling tailored suit at nakadekwatro ang nga paa. Ang tagal mo. Marami akong ginagawa. Bungat niya nang makita ako, walang bahid ng pagbati. Tinignan niya ang lumakong damit at ang bahagyang umbo sa tiyan ko nang may pandidiri. Wala ni katiting na pag-alala o awas sa mga mata niya. Bakit mo ako pinapunta dito? Anong kailangan mo? Pakaupo ko.
Walang salitang iniabot ni Rad ang isang piraso ngang papel sa ibabaw ng mesa. Nakasulat sa malalaking letra ang kasunduan, at nang basahin ko ang nilalaman. Hindi ako makapaniwala sa lupit ng mga salita. Ako, si Maya Santos, ay umaamin na ang batang aking ipinagbubuntis ay hindi anak ni Conrado Villarreal, at nangangga ko na kailanman ay hindi ako hihingi ng pakilala, sustento, o anumang pinansyal na suporta mula sa kanya. Paulit-ulit kong binasa ang dokumento at napatingin ako kay Rad ng may galit. Ano ang ibig sabihin nito? Basahin mo para malaman mo. Pirmahan mo yan at ipanotaryo, para hindi ka na makabalik at magiya na. Anak mo to, Rad. Panigurado lang. Sabi ni Rad habang humihigop ni kape na parang nanunuya. Ang ingay kasi ni Mama. Sigurado raw na ang mga katulad mong makapal ang mukha ay gagawin ang lahat para makahutot sa yaman ng mga Villarreal. Kailangan ko na ring magpakasal ulit sa isang babaeng may tamang antas sa lipunan. Ayoko nang may storbo pang isang tulad mo na mansa sa nakaraan ko. Mansa sa nakaraan. Parang sinaksak ang puso ko sa mga salitang iyon. Sinabi ko na noong una na hindi ko kailangan ng kahit piso niyo. Wala akong hinihingi sa inyo. Madaling sabihin yan. Kaya nga papirmahin kita sa papel na yan. Simpleng pag-amin lang na nabuyan sa pakikipagrelasyon mo sa iba. Wala akong ibang lalaki. Sigurado akong anak mo to. Napalakas ang boses ko kaya napatingin ang ilang matao sa paligid namin. Napalatak si Rad at dumiin ang tingin sa akin para takutin ako. Ang lakas ng boses mo. Huwag kang gumawang eksena dito. Makinig ka. Kung ipipilit mong anak ko yan kahit wala kang patunay, may gagawin din ako. Ididimanda kitang paninirang puri. Kukuha akong magagaling na abogado at sisiguraduhin kung mawawalan kang mukha sa lipunan. Sa tingin mo ba may pera ka para lumaban sa korte? Malinaw na pananakot yon. Bilang isang Villarreal, may pera at kapangyarihan siya. Kung gugustuhin niya, madali lang niya akong may papahamak. Nanginginig ang mga kamay ko sa takot at galit. Kung pipirmahan ko ito, makakaalis na ako dito. Baka hindi na nila ako guluhin. Pero hindi gumagalaw ang kamay ko para hawakan ang ballpen. Kung pipirmahan ko ito, para ko na ring itinatanggi ang sarili kong anak. Papalabasin kong anak siya sa labas, na hindi kilala ang ama, at ako mismo ang magpapatunay nun. Hindi ko yon magagawa. Ito ang pinakamalaking kataksilan ng isang magulang. Hindi ako pipirma. Mahigpit kong kinuyom ang nanginginig kong makamay at tinitigan si Rad sa mata. Ano? Hindi ko kailangan ng pera niyo. At hindi na ako magpapakita sa inyo kahit kailan. Pero hindi ko pipirmahan ang kasinungalingang ito. Hindi ko hahayaang agawin niyo ang dignidad ng anak ko. Namula ang mukha ni Rad sa galit. Hindi matanggap ng ego niya na nilalabanan siya ng isang babaeng tulad ko na minamaliit niya. Sumusobra ka na. Hindi mo ba alam kung gaano kakawawa at walang kalaban-laban? Ang kawawa ay ang taong tumatalikod sa katotohanan at gumagamit ng pera para pagtakpan ang kasinungalingan. Mauna na ako. Padabok na hinampas ni Rad ang mesa. Tumalsik ang tasang kape at namansahan ang puting mantel. Pagsisihihan mo to. Sa tingin mo ba mapapalaki mo nang maayos ang bata ng mag-isa? Kahit lumuhod ka pa sa harap ko balang araw, hindi kita tutulungan. Habang naglalakad ako palabas ng lounge, naririnig ko pa rin ang mabanta niya. Paglabas ko ng hotel, sinalubong ako ng mainit na hangin na Maynila. Inayos ko ang aking damit at marahang hinimas ang aking tiyan. Huwag kang maalala. Proprotektahan ka ni Mama. Gagawin ko ang lahat para sa iyo. Pero sa mga oras na iyon, hindi ko pa alam kung gaano katindi ang kayang gawin ng mga Villarreal para wasakin ako. Hindi ko alam na ito pala ang simulang mas matinding impyerno. Isang linggo na ang nakalipas mula noong naharap kami ni Rad sa hotel. Kahit mainit na ang panahon, parang may bagyo pa rin sa loob ng puso ko. Halata na ang tiyan ko at ang pag-isip na magiging ina na ako ang nagbibigay sa akin ng kaunting lakas sa gitna ng pag-alala. Araw ngang sale sa malapit na supermarket. Para makatipid,
Pumupunta ako sa hapon para bumili ng mga naka-discount na pagkain. Masaya ang tuktok sa loop ng supermarket. Taliwas sa nararamdaman ko. Ito, kalahating presyo na lang ang manok at gulay. Bulong ko habang nagkakalkula kung kasya ang budget ko para makakain ng masustansya. Nang pipila na sana ako sa cashier, biglang may nagsalita sa likuran ko. Aba, mukhang hirap ka na sa buhay ah. Tama nga naman. Ang magabasurang pinalaya sa mansyon ng Villarreal ay bagay lang sa magaganitong lugar ng mga mahihirap. Nanigas ako nang marinig ko ang pamilyar na malamig at matapobreng boses. Paglingon ko, nakita ko si Doña Elena. Suot ang mamahaling damit at may bitbit na designer bag. Kakaiba ang presensya niya sa supermarket na pangmasa. Perpekto ang ayos ng buhok niya at matalim ang tingin niya. Ang parehong mukha na nagdulot sa akin ng takot sa loop ng 3 taon naming pagsasama. Doña Elena, bakit po kayo nandito? Madali lang ipahanap ang lungga nga katulad mo gamit ang private investigator. Sabi nga anak ko, ayaw mo raw pirmahan ang simpleng papel na yon? Napakakapal talaga nga mukha mo. Kaya sinadya kong pumunta dito para makita kung gaano ka kadesperada. Tiningnan ni Doña Elena ang laman na basket ko na puro nakasali na pagkain na parang basura ang tingin niya dito. Diyos ko, ang pangit ng pagkain mo. Kaya siguro nasisira na rin ang ulo mo dahil sa mga basurang kinakain mo. Nakbuntis ka sa kung sinong lalaki tapos ipakakalat mong anak, yan ni Rat? Nakakadiri ka talaga? Napakababang uri mong babae. Sinadya ni Doña Elena na lakasan ang boses niya para marinig ng mga tao sa paligid. Hapon iyon at maraming tao sa supermarket. Napatingin ang mga namimili at mga tindera sa amin at tumigil sa kanilang ginagawa. Nagsimulang magbulungan ang mga tao. Narinig niyo ba yon? Yung buntis daw, nangaliwa kaya pinalayas ng asawa. Oo nga, tapos pinipilit daw sa asawa niya yung anak ng iba. Ang kapal ng mukha. Mukha pa namang mabait, pero grabe pala ang ugali. Parang mga palaso na tumutusok sa akin ang mapanghusgang tingin ng mga tao. Namutla ako at nanginig ang matuhot ko. Makinig kayo. Sigaw ni Doña Elena na parang nagtatalumpati sa mga tao sa supermarket. Ang babaeng ito, niloko ang inosente kong anak para pakasalan siya? Tapos naganap ng lalaki sa labas at nabuntis? Pinalayas na nga namin. Ngayon naman, bumabalik at sinasabing anak daw ito ang anak ko. Gusto lang niyang parahan ang pamilya namin. Napakasamang babae. Puro kasinungalingan. Napakagatlabi ako. Nalasaan ko ang dugo sa bibig ko. Hindi totoo yan. Wala akong hinihinging pera. At ang batang ito ay... Tumahimik ka? Ikaw na malanding babae. Wala ka namang may pakitang ebidensya. Tapos dudumihan mo pa ang pangalan ng pamilya namin. Si Rad ay magpapakasal na sa isang disenteng babae mula sa kilalang pamilya. Ang makatulad mong marumi ay salot sa buhay namin. Pinutol ni Doña Elena ang sasabihin ko at mas lalo pa akong ininsulto. Kitang-kita sa mga mata niya ang kasiyahan na makita akong wasak na wasak sa harap ng maraming tao. Pwede ko sanang sabihin na sige, magpa-DNA test tayo ngayon. May resulta na ako at ipamuha sa kanila ang totoo. Pero nakdalawang isip ako. Kung papatol ako sa kanila sa harap ng maraming tao at makakaroon ng iskandalo, hindi iyon makakabuti bilang isang ina. At isa pa, kilala ko ang abnormal na pagugaling matandang ito. Kung malalaman niyang totoong Villarreal ang batang ito, siguradong babaliktad siya at sasabihin, dahil tagapagmana siyang ang Villarreal, kami ang magpapalaki sa kanya, at gagamitin nila ang pera, at kapangyarihan nila para agawin sa akin ang anak ko. Wala akong laban sa kanila. Ang paglantat ng katotohanan ngayon ay nangangahulugang habang buhay kaming makokontrol ng malupit na pamilyang ito. Kaya pinili kong manahimik. Niyakap ko ang tiyan ko at yumuko na lang habang hinihintay na matapos ang bayong ito.
Kahit anong insulto ang ibato nila, tatanggapin ko. Kahit tapakan nila ang pagkatao ko, ayos lang. Kung maproprotektahan ko ang anak ko, balewala ang pride ko. Wala kang masabi kasi totoo ang sinasabi ko no, nakakaawa ka talaga. Nang makita ni Doña Elena na hindi ako lumalaban, inisip niyang panalo na siya at ngumisi ng may pakmamalaki. Kinuha niya ang wallet niya mula sa mamahaling bag. Naglabas ng 3,100 piso at itinapon sa paanan ko. O ayan, limos ko sa iyo. Kapag lumabas na yang anak mong bastardo, kahit paano may pambili kang gatas. Pero tandaan mo, huwa na huwa ka nang mapapakita sa amin. Kung guguluhin mo pa kami, ipapahuli kita sa pulis bilang stalker. Ang 3,000 piso na nakakalat sa sahig ay ang pinakamatinding insulto sa pagkatao ko. Napasinghap ang mga tao sa paligid sa sobrang lupit ng ginawa niya at tumahimik ang lahat. Tumuno ang takong ni Doña Elena habang naglalakad palabas ng supermarket na parang nandidiri sa lugar. Iniwan akong nakatayo doon. Hindi ko pinansin ang mga perang nasa sahig at dahan-dahang naglakad papunta sa cashier. Nanginginig ang kamay kong nagbayad ng mapinamili ko gamit ang barya. Paglabas kong supermarket, madilim na at lalong uminit ang panahon. Nanlalabo ang paningin ko sa luha dahil sa sobrang kahihiyan at galit. Pero hindi ko hinayaang tumulo ang luha ko. Ayos lang to. Hindi magpapatalo si mama, bulong ko habang hinihimas ang tiyan ko. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong gumalaw ang baby. Isang mahina, pero totoong galaw. Parabang pinalalakas niya ang loop ko, pero hindi pa tapos ang kasamaan ng mga Villarreal. Ang masumunod nilang hakbang ay naglalayong tanggalin ang lahat ng natitira kong kabuhayan. Ilang araw matapos ang insidente sa supermarket, lalong naging mahirap ang buhay ko. Kahit mainit ang panahon, pakiramdam ko ay binabadyo akong problema. Halata na ang paglaki ng tiyang ko at ang pag-isip na magiging ina na ako ang nagbibigay sa akin ng lakas ng loob. Isang umaga, tumawag ang kliyente ko sa data entry job. Ito ang pangunahing pinakukunan ko ang kita para sa panganganak ko. Ah Maya, pasensya na ha. Pero hanggang dito na lang ang kontrata natin pagkatapos mong masubmit yung trabaho mo ngayon. Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Mayos naman ang trabaho ko at mabilis ako. Po? May problema po ba sa gawa ko? Kung meron man, ayusin ko agad. Hindi, walang problema sa trabaho mo. Ang totoo yung kumpanyang dati mong asawa, malaki ang negosyo nila sa parent company namin. May pakiusap sila na, kung ipagpapatuloy namin ang pagkuha sa iyo, baka maapektuhan ang business namin sa kanila. Pasensya na talaga. Pero maliit lang kaming kumpanya at hindi namin sila kayang banggain. Sana maintindihan mo. Sanda ND. Indan ND. Nahihiyang ibinaba ang kausap ko ang telepono. Nanigas ako habang hawak ang cellphone. Ang kumpanya ni Narad ay isa sa pinakamalaki sa lugar namin. Ginamit nila ang impluensya nila para tanggalan ako ang maliit na trabaho. Napakasama nila, nanginginig kong bulong. Ito ang ganti nila dahil hindi ko pinirmahan ang kasunduan. Gusto nila akong gutumin at ilagay sa alanganin para mapilitan akong aminin na hindi anak ni Rat ang dinadala ko. Pakiramdam ko ay didilim ang paningin ko sa takot at galit. Pero wala akong oras para magmukmok. Tinignan ko ang passport ko. Kung titipirin ko ang lahat, baka umabot pa ito hanggang sa manganak ako. Pero kung mawawalan akong kita, ilang buwan lang. Wala na akong makakain. Kailangan kong maganap ng trabaho. Kahit malaki na ang tiyan ko, nahanap akong trabaho sa mga classified ads at sa mga karatula sa kalsada. Pero mahirap mahanap ng trabaho kapag buntis ka. Maraming beses akong tinanggihan kahit sa interview pa lang. Sa wakas, natanggap ako bilang taga-ayos ng files at taga-balot sa isang maliit na pagawaan ng sapatos. Mabait ang may-ari, isang matandang lalaki. Hindi niya ako tinanong ng marami at sinabing, tumulong ka lang sa abot ng makakaya mo, huwag mong puwersahin ang sarili mo. Maraming salamat po, pagbubutihan ko po. Paulit-ulit akong nagpasalamat. Kahit paano,
May makakain kami, pero sandali lang ang naging pahinga ko. Pagkalipas ng 2 linggo, may pumaradang mamahaling sasakyan sa harap ngang paggawaan. Bumaba ang isang lalaking nagpakilalang abogadong kumpanya nga Villarreal. Kinausap niya ang may-ari sa labas at may ibinulong. Nakita ko ang lahat mula sa bintana ng opisina at nanlamig ang buong katawan ko. Pagbalik ng may-ari, nawala ang ngiti sa mukha niya at napalitan ng takot at pag-alala. Maya? Pasensya na talaga? Hindi makatingin sa akin ang matanda. Yung abogado? Sabi niya, kung itutuloy ko ang pag-empleyo sa iyo, ititigil nila ang pagbili ng produkto namin. Pati raw yung ibang kumpanya sa paligid, sasabihan nilang huwag bumili sa amin. Mali lang ang negosyo ko. Ayokong gulo. Pasensya na. Pero hanggang ngayon na lang ang trabaho mo. Wala akong masabi. Pati ang mabait na matandang ito ay dinamay nila sa kasamaan nila. Naintindihan ko po. Maraming salamat po sa tulong niyo kahit sandali lang. Pasensya na po sa abala. Hindi ko pwedeng hayaang madamay pa ang taong tumulong sa akin. Kinuha ko ang magamit ko at umalis na parang tumatakas. Pag-uwi ko, kahit tirik ang araw, nanginginig ako sa takot. Seryoso sila. Gusto nilang agawin ang lahat sa akin. Trabaho, pera, tirahan. Gusto nilang ipakita na wala akong laban at kailangan kong sumunod sa kanila para mabuhay. Pagdating ko sa apartment, naupo ako sa madilim na kwarto. Kung magpapatuloy ito, baka hindi ko maprotektahan ang anak ko. Kung luluhod ba ako at pipirmahan ang kasinungalingang iyon, titigil na ba sila? Baka mas madali kong gagawin ko yon. Hindi. Hindi pwede. Umiling ako ng malakas. Kung susuko ako ngayon, lalaki ang anak ko na hindi kilala ang ama. At ituturing siyang basura ng mataong yon. At kung sakaling malaman nila ang totoo balang araw, baka agawin naman nila ang anak ko para gawing tagapagmana. Pera at kapangyarihan lang ang alam nila. Wala silang puso. Hinding-hindi ko ibibigay sa kanila ang anak ko. Kailangan kong tumakas. Hanggat nandito ako sa Maynila, abot kamay nila ako. Kailangan kong putulin ang lahat ng komunikasyon at pumunta sa malayong lugar kung saan hindi nila ako mahahanap. Nag-impake ako. Kaunting damit lang at ang natitira kong ipon. Ito lang ang kaya kong gawin para lumaban. Hindi ko ibibigay ang patunay na hinihingi nila. Sa halip, mawawala ako sa paningin nila para hindi na nila kami magalaw. Balang araw, palalakihin kitang mabuti, pangako ko habang hinihimas ang tiyan ko. Babangon tayo mula dito. At darating ang araw na pagsisisihan nila ang kalupitan nila, at hinding-hindi ko ibibigay sa kanila ang anak ko. Hating gabi, umalis ako sa apartment na parang magnanakaw at sumakay ng bus papunta sa isang malayong probinsya kung saan walang nakakakilala sa akin. Kaunti lang ang pera ko, pero sa tulong ng isang mabait na matandang babae na nagpapaupa, nakahanap akong maliit at lumang bahay. Kahit buntis ako, tumanggap ako ng iba't ibang trabaho na pwedeng gawin sa bahay, tulad ng pananahi at paggawa ng handicrafts. Tiniis ko ang hirap para lang maprotektahan ang buhay sa sinapupunan ko. Lumipas ang nga buwan, at sa gitna ng isang maulan at mabagyong gabi, isinilang ko ang isang malusok na batang lalaki sa isang maliit na pampublikong ospital sa probinsya. Uha! Uha! Umalingaw-ngaw ang malakas na iyak ngang sanggol sa tahimik na delivery room. Nang ilagay sa dibdib ko ang maliit at mainit niyang katawan, naramdaman ko ang hindi may paliwanag na pagmamahal na bumalot sa akin, at napaluha ako. Salamat at nakayanan mo, anak. Pangako, papasayahin ka ni mama. Pinangalanan ko siyang Leo. Gusto kong lumaki siyang malaya. Hindi nakakadena sa malupit na pamilya Villarreal. At kayang harapin ang anumang pagsubok. Noong gabing makauwi kami sa maliit naming bahay. Habang mahimbing na natutulog si Leo, kinuha ko mula sa kailaliman ng aking lumang bag ang isang makapal na sobrenasalyado. Ito ang pinakamalaking sikretong dala ko mula nang tumakas ako sa Maynila. Nakatata sa sobre ang logo ng isang kilalang DNA testing center. Ang laman nito ay ang prenatal DNA test report.
Nung nalaman kong buntis ako pagkatapos ng divorce, ginamit ko ang malaking bahagi nga iPhone ko para magpa-DNA test ng palihim gamit ang sample mula sa akin at ang mga hiblangang buho ni Rat na nakuha ko sa banyo bago ako umalis ng mansyon. Hindi na kailangang sabihin pa ang resulta. Probability of paternity, 99.99%. Ito ang siyentipiko at hindi matututol na patunay na ang batang ito ay tunay na kadugongam ga Villarreal, ang anak ni Rat. Nung araw na pinalayas ako ni Doña Elena at inakusahang mukhang pera. At nung hamunin ako ni Rat na magbigay ng patunay, nasa loop ng bag ko ang dokumentong ito. Kung gugustuhin ko, pwede ko sanang isampal sa mga mukha nila ang papel na ito at patahimikin sila. Pero bakit ko piniling manahimik at itago ang ebidensya? Dahil sa loop ngang 3 taong impirnong pagsasama namin, nakilala ko ng lubusan ang kasakiman at kawalan ng puso ng Villarreal. Kung ipinakita ko ang DNA test nun, ano ang gagawin nila? Ano? Talagang kadugo pala natin to? Sa sandaling malaman iyon ng balikong biyenan, siguradong magbabago ang ihip ng hangin. Hindi pwedeng palakihin ng isang mahirap na babaeng tulad mo ang tagapagmana ng Villarreal. Kami ang kukuha sa bata. Bibigyan ka namin ng pera para lumayas ka na at huwag nang magpakita. Siguradong gagamitin nila ang yaman at mga abogado nila para agawin sa akin ang bagong silang na si Leo. Itatapon nila ako na parang basura at palalakihin ang anak ko sa malamig na mansyon nila bilang sunod-sunuran kay Doña Elena na walang pagmamahal. Kailangan kong iwasan yon. Ang mapamataas nilang hamon na patunayan mo ay naging pabor sa akin. Dahil sila mismo ang nagtawil sa bata at nagsabing hindi nila ito kaano-ano, nakatakas ako at nailayo ko ang anak ko nang hindi nila hinahabol. Ang DNA test na ito ay hindi armas para atakihin sila. Ito ay pananggalang para protektahan ang tahimik naming buhay ni Leo at gagamitin ko lang ito kung sakaling guluhin nila kami ulit gamit ang kanilang kapangyarihan. Patawad, anak, wala kang kikilalaning ama, pero sisiguraduhin kong mas magiging masaya ka sa piling ko kaysa sa mansyon na yon. Muli kong isinara ang sobre at itinago sa ilalim ng damit sa aparador. Mabilis na lumipas ang 5 taon. 38 anyos na ako. Nang maksimulang pumasok si Leo sa daycare, nagamit ko ang lisensya at karanasan ko bilang accountant para makapasok bilang regular na empleyado sa isang matatag na kumpanya sa probinsya. Nakakahilo ang pagsabayin ang trabaho at pag-alaga ng bata, pero mababait ang mga katrabaho ko at naging matatag ang pamumuhay namin. Tuwing day off, nagbabaon kami ng pagkain at pumupunta sa parke para maglaro hanggang sa madumihan kami. Simple pero masaya at punong tawanan ang bawat araw namin. Pero habang lumalaki, si Leo at nagiging 5 taong gulang na, may isang bagay akong hindi inaasahan. Mama, ganito dapat ang pagbuong ng blocks Seryosong sabi ni Leo habang naglalaro sa sala. Kapag tinitignan ko ang side profile niya, napapasinghap ako minsan. Ang hugis ng mata niya, ang medyo pango niyang ilong, ang paraan ng pagsasalita niya, at ang ugali niyang himasin ang baba niya gamit ang kaliwang kamay kapag nag-isip, lahat na ito ay kopya ng kay Rat. Nakakatakot kung gaano katoto ang luksong dugo. Habang lumalaki siya, lalong nagiging kamuha ni Leo ang amang kinamumuhian ko, parang nanalamin si Rat. Minsan, sumisikip ang dibdib ko kapag nakikita ko yon. Pero kapag yumayakap siya sa akin at sinasabing, I love you mama, alam kong siya ang pinakamahalagang yaman ko, ayos lang. Ako ang nagpalaki sa batang ito. Kahit kamuha niya ang ama niya, ang mabuti niyang puso ay galing sa pagmamahal ko. Iba siya sa malupit na pamilyang yon. Pilit kong kinukumbinsi ang sarili ko at ninanamnam ang payapa naming buhay. Akala ko, tuluyan ko nang naputol ang ugnayan sa nakaraan. Pero mapaglaro ang tadhana. Hindi ko alam na habang payapa ang buhay namin ni Leo, ang pamilya Villarreal ay unti-unti nang bumabagsak at ang madilim na nakaraan ay muling makukrus sa landas namin sa hindi inaasahang pagkakataon. Sa loop ng 5 taon na namumuhay kami ng tahimik ni Leo,
Ang pamilya Villarreal na nakpalayas sa akin ay dumanas ng sunod-sunod na kamalasan na parang karma sa kanilang kasamaan. Nabalitaan ko na lang sa mga usap-usapan ang kanilang pagbagsak na malayo sa dati nilang marangyang buhay. Pagkatapos akong palayasin, agad na nahanap si Doña Elena ngang ipapalit sa akin para kay Rad. Mabuti na lang at nawala na ang malas na babaeng yon. Ang ipapakilala ko sa iyo ngayon ay anak ng may-ari ng malaking construction company sa kabilang bayan. Mayaman at maganda ang pamilya. Bagay na maging ina ng tagapakmana ng Villarreal. Mabilis na naakit si Rad sa bata at magandang babae, at agad silang nakpakasal. Pero ang inakala nilang perpektong buhay ay nasira sa luplang ilang buwan. Ang bagong asawa ni Rad ay ibang-iba sa inaasahan nila. Doña Elena, alas 5 ng umaga gigising para magluto? Anong panahon na ba ngayon? Hindi ko gagawin yon. Kung gusto niyong kumain, kumuha kayo ang katulong. Kahit anong sigaw ni Doña Elena, dedma lang ang babae habang tinitiknan ang kuko niya. At kapag sinabi niyang na-stress siya sa bunganga ni Doña Elena, kinukuha niya ang credit card ni Rad at nagwawaldas ng prasam ng spa at mamahaling gamit. Rad, pagsabihan mo nga yung asawa mo. Sinasagot-sagot ako. Ano bang klaseng pagpapalaki ang ginawa sa kanya? Mama, pagpasensyahan mo na lang siya. Pakiusap. Ang kumpanya ng tatay niya ang malaking investor sa negosyo natin ngayon. Kapag nagalit siya at binawi ang investment, babagsak ang kumpanya natin. Dati, sinasabihan ako ni Rad na magtiis bilang asawa, pero ngayon, takot na takot siya sa bago niyang asawa at sa perangang pamilya nito. Wala ring nagawa si Doña Elena sa harap ngang yaman ng bagong manugang at puro reklamo na lang ang nagawa niya sa malaking bahay. Hindi nagtagal ang ganitong buhay. Pagkalipas ng 2 taon, iniwan din ng babae si Rad. Ayoko na sa walang kwentang lalaking tulad mo at sa bungangra mong ina. Hihingi ako ng malaking annulment settlement. Kumuha siya ng magaling na abogado at humingi ng malaking pera dahil sa mental torture daw na dinanas niya. Binawi rin ng tatay niya ang lahat ng investment sa kumpanya ni Rad. Kaya nalukmo ito sa utang at munti ng maksara. Ang natira na lang kay Rad ay sandama na utang at isang kumpanyang palugi na. At ang tumatandang si Doña Elena na laging nagi-hysterical at nagtatanong kung bakit wala pa silang apo dahil sa stress at alak. Nawala ang dating tikas ni Rad. Nakalbo siya, lumaki ang tiyan, at mukhang matanda pa sa edad niya. Bakit nakaganito ang buhay ko? Madalas itong ibulong ni Rad sa tahimik nilang mansyon. Pero huli na ang lahat para magsisisiya. Habang nangyayari ito sa kanila, may hindi inaasahang problema rin kaming hinarap ni Leo. Mama, masakit. Pakawi galing sa daycare. Dumaan kami sa parke at nahulog si Leo sa monkey bars. Buti na lang hindi tumama ang ulo niya, pero iyak siya ngang iyak habang hawa ang braso niya. Sa takot ko, binuhat ko agad siya at dinala sa pinakamalapit na clinics. Walang bali sa buto, pero baka na-strain ang litit niya. Para sigurado, mas mabuting ipacheck niyo sa malaking ospital na kumpleto ang gamit. Binigyan akong referral ng doktor. Ang tinukoy niyang ospital ay ang malaking medical center sa Maynila, sa mismong lugar kung saan kami dating nakatira ni Rad. Pupunta tayo sa lugar na yon. Kinabahan ako nang makita ko ang referral. 5 taon kong iniwasan ang lugar na yon. Pero nag-aalala ako sa braso ni Leo. Baka may maging permanenteng pinsala kung hindi maagapan. Mas mahalaga ang kalusugan ng anak ko kaysa sa takot ko sa nakaraan. Ayos lang yan, anak. Bukas pupunta tayo sa malaking ospital para matingnan yan. Gagaling ka rin agad, opo. Hindi ako iyak. Magiging matapang ako. Tumango si Leo habang nagpipigil ngang iyak. Hinimas ko ang ulo niya at nagdesisyon. Magpapatingin lang kami sa doktor. Napakaliit ng tiyansa na makita kami ng pamilyang yon. Kinabukasan, bumiyahe kami papuntang Maynila at pumunta sa ospital. Malawak ang lobby at maraming tao. Amoy alkohol at gamot ang paligid. Nag-register ako at naupo kami ni Leo sa waiting area.
Hindi na ba masakit ang braso mo? Malapit na tayong tawagin kaya behave ka lang ha. Opo mama. Hindi ako takot kasi kasama kita. Nakasling ang braso ni Leo at hinawakan niya ang kamay ko. Nakahinga ako ng maluwag dahil sa init ng palat niya. Pero sa sandaling iyon, may narinig akong pamilyar na boses mula sa likuran namin. Sa may waiting area ng ibang departamento. Ayan, sabi ko na nga ba sa iyo? Araw-araw ka kasing umiinom ng alakaya na kasakit ka sa atay. Pati ang pagbagsak ng kumpanya, kasalanan mo lahat yan dahil wala kang kwenta. Tumahimik ka nga mama. Pati ba naman dito sa ospital, dada ka pa rin ng dada. Masakit na nga ang tagiliran ko. Pwede bang manahimik ka na lang? Nanlami ang buong katawan ko nang marinig ko ang boses na yon. Kahit 5 taon na ang lumipas, hinding-hindi ko makakalimutan ang boses na nagdulot sa akin ng trauma. Kahit hindi ako lumingon, alam ko. Nasa likod ko lang si Narat at Doña Elena. Kumabo ng malakas ang dibdib ko. Hindi ako makahinga. Anong gagawin ko? Kailangan naming umalis dito bago nila kami makita. Hahawakan ko na sana si Leo para tumayo at umalis nang biglang tinawag ng nurse at ng speaker ang pangalan ng anak ko. Leo Villarreal. Leo Villarreal, pumasok na po kayo sa room 1. Nang marinig ang pangalan, biglang tumahimik ang nagbabangayan sa likuran ko. At narinig ko ang mabagal na mga yabak papunta sa direksyon namin. Leo Villarreal, pumasok na po kayo sa room 1. Para sa akin, ang masayang boses ng nurse ay parang sentensyang kamatayan. Tara na Leo. Pumasok na tayo. Sa taranta ko, nahila ko ng malakas ang kaliwang kamay ni Leo. Aray, mama, bakit? Napahinto ako sa paglakad dahil sa sigaw niya. Sa sandaling iyon, may anino na tumakip sa amin mula sa likuran. Teka lang, ikaw ba yan Maya? Ayokong lumingon, pero kung tatakbo ako ngayon, lalo lang silang maghihinala at hahabulin kami. Huminga ako ng malalim at dahan-dahang lumingon habang itinatago si Leo sa likuran ko. Nakita ko ang mag-ina pakalipas ng 5 taon. Pero ibang-iba na ang hitsura nila sa alaala ko. Si Rad, na dating laging nakasweet at mapagmataas, ay kalbo na ngayon, namumaga ang mukha at walang sigla. Nakasuot lang siyang lumang polo shirt at nakayuko. Si Doña Elena naman, na dating makapal ang makeup at laging nakataas ang kilay, ay marami ng puting buhok at malalim na ang makulubot sa mukha. Mukha silang matatandang pagod na pagod sa buhay. Ikaw nga Maya. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Rat sa garalgal na boses. Palipat-lipat ang tingin niya sa akin at sa batang nasa likuran ko. Aba, ikaw nga Maya. Hindi kita nakilala agad. Pinanlisikan ako ng mata ni Doña Elena habang tinitignan ako mula ulo hanggang paa. Noong 5 taon na nakalipas, mukha akong kawawang buntis. Pero ngayon, maayos ang suot ko at may kumpiyansa sa sarili. Hindi niya nagustuhan ang nakita niya, kaya sumama ang mukha niya. Villarreal pa rin pala ang gamit mong apelido. Hindi ka pa rin naasawa ulit? Napakadesperada mo naman. At yang batang yan yung anak mo sa ibang lalaki no? Ang kapal pa rin ng mukha mo. Napatingin na naman ang mataw sa paligid dahil sa lakas ng boses niya. Kahit kailan talaga, wala siyang pinipiling lugar para mang-insulto. Pero sa halip na magalit, naawa na lang ako sa kanya. Wala akong balak makipakbalikan. Hindi ko lang pinalitan ang apelido ko dahil sa mga dokumento sa trabaho. At ang batang ito ay walang kinalaman sa inyo. Tinatawag na kami ng doktor. Kaya mauna na kami. Malamig kong sabi at tatalikot na sana para pumasok sa klinik. Pero biglang nagsalita si Leo. Mama, natatakot ako. Sino po yung lola at tito na yon? Sumilip si Leo mula sa likuran ko na may takot sa mukha. At gaya ng lagi niyang ginagawa kapag nag-iisip o natatakot, hinimas niya ang baba niya gamit ang kaliwang kamay. Sa sandaling iyon, ha? Isang gulat na boses ang lumabas sa bibi ni Rat. Nanigas siya habang nakatiti sa mukha ni Leo. Nalalaki ang mata niya na parang nakakita ng multo. Ma,
Mama, tignan mo. Nangingini ang kamay ni Rat na hinila ang damit ni Doña Elena. Ano ba yon? Ayokong makita ang mukhang batang yan. Ah, 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 ah. Na, magsasalita pa sana si Doña Elena pero natigilan din siya nang makita si Leo. Hindi nakakapagtaka. Ang 5 taong gulang na si Leo ay kamuhang-kamuha ni Rat noong bata pa ito. Ang mata, ang ilong, ang pagsasalita, at ang mannerism na paghimas sa babagamit ang kaliwang kamay, lahat yon ay kopya ni Rat. Walang duda, ang luksong dugo ang nagpatunay ng katotohanan sa harap nila pagkalipas ng 5 taon. Hindi maari. Bulong ni Doña Elena. Nabitawan niya ang plastic bag ngang gamot na hawak niya at nahulog ito sa sahig. Humakbang si Rat papalapit kay Leo na parang lasing. Ang mamata niya ay punong gulat at takot. Ikaw, ang batang yan, hindi kaya. Nang akmang hahawakan niya si Leo, mabilis kong inilayo ang anak ko at niyakap. Huwag mo siyang hawakan. Malamig kong sinabi, walang emosyon sa boses ko. Tinignan ko ng diretso sa mata ang namumutlang sina Rat at Doña Elena. 5 taon na ang nakalipas. Anong sinabi niyo sa akin? Pera lang ang habol ko. Patunayan ko. Tapos pinalayas niyo kami na parang basura. Napasinghap ang dalawa at umatras dahil sa talim ng mga salita ko. Hindi ko na kailangan pang magpaliwanag o pag-usapan ang DNA test. Mahigpit kong hinawakan ang kamay ni Leo. Anak ko lang siya. Huwag na huwag niyo na kaming kakausapin kahit kailan. Pagkasabi ko nun, binuksan ko ang pinto ng klinik at pumasok na kami. Bago sumara ang pinto, nakita ko silang nakatayo pa rin sa hallway, hindi makagalaw, ni hindi man lang pinulot ang nahulog na gamot. Para bang gumuho ang mundo nila sa harap ng katotohanang pilit nilang tinatakasan nun. Kahit nakapasok na kami sa klinik at hindi na nila kami nakikita, nanatiling nakatayo sina Rat at Doña Elena sa hallway na parang na-estatwa. Ma, nakita mo ba? Yung bata, garalgal na boses ni Rat. Oh. Nakita ko. Ang mukha niya, pati yung pakilos niya. Nangingini ang kamay ni Doña Elena na tinakpan ang bibig niya. Minsan, mas malinaf pa sa anumang dokumento ang luksong dugo. Ang hisurang 5 taong gulang na si Leo ay eksaktong kopya nga litrato ni Rat nung bata pa siya na nasa album nga Villarreal. Walang duda. Iyon ay tunay na kadugo nga Villarreal. Ang anak ni Rat. Anak ko. Anak ko siya. Napahawa si Rat sa ulo niya at muntik ng matumba. Nag-flashback sa isip niya ang araw na sinabi ni Maya na buntis. Siya 5 taon na ang nakalipas. Para lang ang habol mo. Patunayan mo. Iyon ang salitang binitiwan niya habang pinapalayas si Maya. Napakalaking pagkakamali ang ginawa niya. Matinding pagsisisi ang naramdaman niya. Parang tumatakas na umalis ang dalawa sa ospital at umuwi sa madilim at maalikabok na mansyon ng mga Villarreal. Dati itong marangya, pero ngayon ay madumi na at mabigat ang hangin sa loop. Dahil sa malaking settlement na hiningi ng pangalawang asawa at pagbagsak ng negosyo, wala nang saysay ang buhay ni Rat. Ang mas nagpalala pa sa sitwasyon ay ang resulta ng medical check-up niya kamakailan. Dahil sa stress at alak, sinabi ng doktor na mahihirapan na siyang magkaanak pa. Ibig sabihin, ang batang kasama ni Maya ay ang una at huling anak niya, ang naisang tagapakmana ng Villarreal. Rad, hindi tayo pwedeng magpatumpik-tumpik. Inalok ni Doña Elena si Rat na nakatulala sa sofa. Ang batang yon ang tagapakmana ng Villarreal. Hindi natin pwedeng hayaang palakihin siya ng isang mahirap na babae. Kailangan nating bawiin agad ang bata. Pero ma, ayaw na nga niya tayong kausapin eh. Sabi niya huwa na tayong lalapit. Huwa kang ang tanga. Nagmamatigas lang yon. Siguradong hirap na hirap siya sa buhay bilang single mother. Kapag sinabi nating tatanggapin natin sila sa mansyon, siguradong matutuwa yon at babalik sa atin.
Naniniwala pa rin si Doña Elena sa sarili niyang baluktot na realidad. Nakalimutan na niya ang kalupitan nila noon at iniisip pa rin niyang utang na loob ni Maya kung tatanggapin nila ito ulit. Ang taas pa rin ngang tingin nila sa sarili nila kahit 5 taon na ang lumipas. O nga no, may karapatan ako bilang ama. Siguradong gusto rin niyang tulungan ko siya. Kahit palugi na ang kumpanya, presidente pa rin ako sa paningin ng iba. Kumapit si Rod sa kanyang natitirang pride para bigyang katwiran ang sarili. Kinabukasan, ginamit ni Rod ang natitira niyang pera para umupa ngang private investigator at ipahanap si Maya. Makalipas ang ilang araw, dumating ang report. Laman nito ang maimpormasyong taliwas sa inaasahan ni Rod at Doña Elena. Ano? Regular employee siya sa isang kumpanya? Nanlaki ang mata ni Rod nang mabasa ang report. Nakasulat doon na si Maya ay nagtatrabaho bilang accountant sa isang matatag na kumpanya sa probinsya, nakatira sa maayos na apartment, at hindi naghihirap. Higit sa lahat, si Leo ay nag-aral sa magandang daycare at lumalaking matalino at mabait na bata. Sa mga litratong kasama sa report, ibang-iba na si Maya sa dating takot na babae 5 taon na ang nakalipas. Puno siyang kumpiyansa at maganda ang ngiti. Nang magiwalay sila, naging malaya at matatag si Maya. Samantalang siya, tignan mo ang buhay niya ngayon. Baon sa utang, lulong sa alak, at malungkot ang pamilya. Bakit siya masaya tapos ako nakakaganito? Asawa ko siya dati. Anak ko ang binuhay niya. Dapat tulungan niya, akong makahon sa hirap na. Binalot ng matinding inggit at desperasyon si Rat at naging baluktot ang pag-isip niya. Rat, kumuha agad tayo ang abogado para makuha ang custody ng bata. Ang batang yon ang magiging susi para makabangon ang Villarreal. Ako ang magtuturo sa kanya para maging karapat-dapat na tagapagmana. Naniningning ang mata ni Doña Elena habang tinitignan ang litrato ni Leo. Punong kasakiman. Hindi, magastos ang abogado. Ako mismo ang pupunta at kakausap sa kanya. Dati siyang sunod-sunuran. Kapag tinakot natin siya ng kaunti, bibigay din yan. Sasabihin kong kailangan ng bata nga ama para sa kinabukasan niya. Kahit anong tapang niya, alam niyang kailangan ng bata ang tatay. Hindi nila alam na hindi na si Maya ang dating mahinang babae na takot sa kanila. Hindi nila alam na hawa ni Maya ang alas na maglulugmok sa kanila sa impyerno. Desperado at puno ng kasakiman, nagdesisyon si Rat at Doña Elena na gawin ang pinakamasamang hakbang. Pumunta sila sa probinsya kung saan nakatira sina Maya para bawiin ang dating buhay nila. Hindi alam na ito ang magiging mitsa ang kanilang tuluyang pagbagsak. Isang maaraw na linggo ngang hapon. Napunta kami ni Leo sa malaking parke malapit sa bahay namin. Magaling na ang braso ni Leo, kaya masaya siyang naglalaro ng soccer sa damuhan. Mama? Tignan mo. Sisipain ko na? Wow! Ang galing mo na Leo! Ang tawa ni Leo sa ilalim nga. Asul na langit. Ang pagtakbo niya habang hinahabol ang bola, ito ang payapa at masayang buhay namin. Ito ang mundong pinagsikapan kong protektahan sa lupngang 5 taon. Pero ang payapang oras na yon ay biglang nasira, parang binuhusan ng maitim na tubig ang malinaw na batis. Leo, Apo, nandito na ang lola mo para sunduin ka. Nanlamig ang buong katawan ko nang marinig ko ang pamilyar at nakakairitang boses mula sa likuran. Paglingon ko, nakita ko si Doña Elena na pilit ang ngiti na nakakakilabot. At si Rat na may hindi natural na maamong mukha. Sa likod nila, nakaparada ang isang lumang itim na sedan. Bakit kayo nandito? Paano niyo nalaman? Nag-hire kami ng private investigator. Nandito kami para sunduin kayo. Alam kong nahihirapan ka sa pagpapalaki sa bata ng mag-isa. Huwag ka nang makmatigas, sabi ni Rat na parang bida sa teleserye habang nakadipa ang makamay. Si Doña Elena naman ay lumapit kay Leo habang may bitbit na malaking kahon ng robot na halatang binili lang sa mall ng nagmamadali. Leo, regalo ito ni Lola sayo. Huwag ka nang maglaro sa maduming parke na to. Umuwi na tayo sa malaking bahay ng Villarreal. Maraming masasarap na cake doon. Ayoko.
Hindi pinansin ni Leo ang laruan at tumakbo palapit sa akin. Namumutla ang mukha habang nakayakap sa binti ko. Nanginginig siya. Naalala niya ang nga taong nakita niya sa ospital na nakakatakot ang tingin sa kanya. Kahit bata pa siya, nararamdaman niya ang panganib. Tigil niyo na yan. Natatakot ang anak ko. Huwag kayong lalapit sa amin. Humarang ako sa harap ni Leo at tinignan sila ng masama. Aba, tinuturuan mo pang ang kasinungalingan ang bata. Kawawa naman. Maya, sa tingin mo ba tama na lumaki ang batang yan na walang ama dahil lang sa pride mo? Oo nga Maya. Kalimutan na natin ang nakaraan. Itapon mo na ang pride mo at bumalik ka na sa akin. Kailangan ni Leo ng ama. Sa sobrang kapal nga mukha ni Rad, hindi na ako nagalit, nandiri na lang ako. Kalimutan ang nakaraan? Sino ba ang nagsabi nun na pera lang ang habol ko at pinalayas ako? Sino ang nagbanta sa akin na pirmahan ang papel na nagsasabing hindi mo siya anak? Tapos ngayon mag-astang tatay ka para sunduin kami? Natigilan si Rat sa mga sinabi ko? Pero agad ding nakabawi at nagdahilan? Ano? Nung panahon na yon, bata pa ako at mainit ang ulo ko dahil sa trabaho. Sa katingnan mo naman. Kamukhang-kamukha ko siya. Walang duda na anak ko yan. Ngayon alam ko na. Hindi may pagkakaila ang luksong dugo. Nang marinig ko yon, nawala na ang kahit kaunting takot na nararamdaman ko sa kanila. Tinihnan ko sila ng diretso. Wala na ang dating mataas na taong tumitingin sa akin bilang basura. Ang suot na polo shirt ni Rad ay lumana at may mahimulmol. Ang bag ni Doña Elena ay lumana rin at kupas na ang kulay. Higit sa lahat, ang mga mata nila. Sa likod na kayabangan. Nakikita ko ang takot at desperasyon. Nakikita ko ang totoo. Hindi sila nandito dahil mahal nila kami o nagsisisi sila. Nandito sila dahil sira na ang buhay nila at nakita nila kami bilang solusyon sa problema nila. Gusto nila ng tagapagmana. Gusto nila ng magalaga sa kanila pagtanda. Yon lang ang dahilan nila. Nakakawa kayo, mahina kong sabi. Ano? Inaamin mo na anak ko siya dahil kamukha ko siya. Paano kung hindi ko siya kamukha? Gaya ba noong 5 taon na nakalipas? Sasabihin niyo na namang wala akong ebidensya at itatapon niyo ulit kami? Ganyan lang kababaw ang sinasabi niyong pagmamahal. Namula si Rat sa galit. Huwag kang ang pilosopo. Ako na nga ang naalok na maging ama niya. Sa tingin mo ba mapag-aral mo siya sa magandang eskwelahan gamit ang maliit mong sweldo? Bilang tagapagmana ng Villarreal, kami ang magbibigay sa kanya ng pinakamagandang edukasyon. Sumigaw na rin si Doña Elena, hysterical na naman. Oo nga, kadugo namin ang batang yan. Hindi namin pwedeng hayang lumaki siya sa piling ang isang tulad mo. Ibigay mo na siya sa amin. Kung ayaw mo, tatawag kaming abogado para agawin ang custody niya. Agawin ang custody. Tumawag na abogado. Noong 5 taon na nakalipas, nanginginig ako sa takot kapag naririnig ko yan. Pero iba na ngayon. May hawak akong alas laban sa kanila. Sige, tumawag kayo nga. Abogado o kahit sino? Wala akong pakialam, kalmado kong sabi habang nakangiti ng mapakla. Natigilan si Narad at Doña Elena sa reaksyon ko. Pero sasabihin ko sa inyo, kahit anong gawin niyo, hinding-hindi niyo siya makukuha. Kasi wala kayong legal na patunay na ama kaniya. Hindi nila alam na ang masalitang iyon ang maglulugmo sa kanila sa mas malalim na balon ng kawalan ng pag-asa. Walang legal na patunay? Nagpapatawa ka ba? Namula ang mukha ni Rat sa galit at pagkalito. Halos tumalsik ang lawe niya. Sa pagsigaw sa akin, kasal tayo noon. Nabuntis ka pagkatapos na divorce natin. Kaya natural lang na anak ko yan. Sa katignan mo ang mukha niya. Sinong magsasabing hindi ko yan anak? Oo nga. Hindi may pagkakela ang lukso ng dugo. Kahit anong sabihin mo, apo namin yan, may karapatan kaming bawiin siya.
Sigaw din ni Doña Elena bilang suporta kay Rad. Pero nanatili akong kalmado at malamig ang tingin sa kanila. Luksong dugo? Nakakatawa naman kayo. 5 taon na ang nakalipas. Noong dala ko ang ultrasound picture at nagpunta ako sa inyo, pinagtawanan niyo ako at tinanggi niyo ang lahat. Diba? Sabi niyo. Pralang ang habol ko. Anak tung ibang lalaki. Tapos pinalayas niyo ako sa gitna ng bagyo. Tinanggalan niyo ako ng trabaho at tinakot niyo akong pirmahan ang papel na nagsasabing hindi anak ni Rato. Kayo mismo ang nagtakwil sa batang ito nun. Hindi ako umurong at pilit kong ipinamuha sa kanila ang ginawa nila. Hindi niyo alam kung gaano ako nahirapan para makatakas sa panggugulo niyo. Mag-isa kong pinalaki ang batang to sa lugar na walang nakakakilala sa akin. Sa loob na 5 taon, ni minsan hindi niyo kami hinanap, ni piso wala kayong ibinigay na sustento. Ibig sabihin, matagal mo nang tinalikuran ang obligasyon at karapatan mo bilang ama. Pinagpapawisan na si Rad habang nakatingin sa akin ng masama. Bigla niyang tinangkang hilahin si Leo. Leo, halika dito. Ako ang tunay mong tatay. Ayoko, mama, sigaw ni Leo sa takot. Hinampas ko ang kamay ni Rad at niyakap ko ng mahigpit si Leo. Huwag mo siyang hawakan. Kapag dinampian mo pa siya kahit isang daliri. Tatawag ako ng pulis. Sa takot sa akin, umatras si Rad. Napansin kong natitinginan na ang matao sa parka at nagbubulungan. Ano kayang ginagawang lolo at lola na yon? Pilit ba nilang kinukuha yung bata? Baka kidnapper. Tumawag kaya tayong pulis. Napansin din ni Doña Elena ang tingin ng tawad na mula siya sa hiya. Hindi kami kidnapper. May karapatan kami sa bata. Kukunin ko ang karapatan ko. Hinihingal na sigaw ni Rat bilang huling alas niya. Magpapa-DNA test tayo ngayon din. Siguradong lalabas na anak ko siya. Kapag nangyari yon, wala ka nang magagawa. Kukuha ako ng magaling na abogado at kukunin ko ang custody sa korte. DNA test. May pera kami. Babawiin namin ang apo namin sa iyo. Sigaw din ni Doña Elena. DNA test. Nang marinig ko yon, hindi ko napigilang matawa ng mapakla. Anong nakakatawa? Tanong ni Rad habang nakatingin sa akin na parang baliw. Nakakatawa kasi kayo eh. Sarili niyo lang talaga ang iniisip niyo. Noon, sabi niyo, patunayan ko. Ngayon naman, kayo ang naghahamon ng DNA test? Talagang napaka-selfish niyo. Seryoso ko silang tinignan at sinabi sa malamig na boses. Sayang lang, kahit magbayad pa kayong milyon sa abogado huminging DNA test, uli na ang lahat. Wala na kayong pag-asang makuha ang batang ito kahit kailan. Huwag kang magsinungaling. Kapag napatunayan kung ako ang ama, kakampi sa akin ang korte. May ebidensya. Natihilan sina Rad at Doña Elena sa sinabi ko. Anong sinabi mo? Nanlaki ang mata ni Doña Elena. Matagal na akong may ebidensya. Dahan-dahan kong inilipat ang backpack ko sa harap. Binuksan ko ang zipper at kinapa ang loop ng bulsa. Nandito ang sobrang hindi ko binubuksan mula noong araw na yon. Ang sobrang laging kong daladala. Ang ebidensyang hiningi nila bago nila ako palayasin. Natahimik na naghihintay ng tamang panahon para ilabas. Rad, 5 taon na ang nakalipas. Ito ang hiningi mo sa akin. Heto na. Inilabas ko ang makapal na sobre na salyado at iniabot sa harap ni Rad. Ano yan? Nangingini ang boses ni Rad na parang nakakita ng nakatakot na bagay. Hindi rin makapagsalita si Doña Elena. Ito ang katotohanang gustong-gusto niyong malaman. Dahan-dahan kong pinunit ang selyongeng sobre at inilabas ang nakatuping papel. Sa sandaling iyon, nagsimula na silang kabahan na ang papel na ito ang wawasak sa buhay nila. Binuksan ni Red ang papel habang nangingini ang makamay. Ano to? Prenatal DNA test report. Mabilis na binasa ni Red ang nakasulat. At tumigil siya sa isang bahagi. At nanlaki ang mamata niya.
Probability of paternity. 99,99%. Kilens egis. Kilens sazot %. Anak ko. Tulalang bulong ni Rad, inagaw ni Doña Elena ang papel at tiniknan din ang resulta. Nanigas din siya nang makita ang numero. Hindi. Hindi maari. Totoong kadugo nga ang Villarreal. Ibig sabihin, tunay ko siyang apo. Tignan niyo ang petsa. Malamig kong sabi. Napatingin sila sa petsa sa itaas ng papel. 5 taon na ang nakalipas. Binasa ni Rat ang petsa sa garalgal na boses. Ito ang panahon pagkatapos mismo ng divorce namin. Nung nagpunta ako sa kanila para sabihing buntis ako at pinalayas nila ako. Ibig sabihin, nung panahon na yon, hawak mo na tong ebidensya? Oo. Nung nagpunta ako sa bahay niyo, nasa bag ko na yan. Kung ganon, bakit hindi mo ipinakita sa amin nun? Kung ipinakita mo yan, hindi ko sasabihin ang mga sinabi ko. Hindi sana tayo umabot sa ganito. Galit na sigaw ni Rat. Kung ipinakita ko yan nun, anong mangyayari? Siguradong hindi papayag. Ang nanay mo na palaking NG, isang tulad ko ang tagapagmana, NG Villarreal. Gagamitin niyo ang pera at abogado niyo para agawin sa akin ang bata, di ba? Namutla si Doña Elena kasi totoo ang sinabi ko. Kilalang kilala ko na ang ugali niyo. Kung inilabas ko yan nun, itatapon niyo ako at kukunin niyo lang ang bata. Niyakap ko si Leo at nagpatuloy. Sabi mo patunayan ko, pero sinadya kong hindi ipakita yan. Dahil sa pagtanggi niyo sa amin at pagpapalayas niyo sa amin. Nakatakas ako at nailayo ko ang anak ko sa inyo. Ano? Kayo mismo ang sumira sa sarili niyo. Kayo mismo ang nagtapon sa nag-isang tagapagmana niyo. 5 taon na ang nakalipas, talo na kayo. Nang hina ang tuhod ni Rad at napaluhod siya sa damuhan. Ang kayabangan nila nun ang naging dahilan para mawalan sila nga at apo ngayon. Ngayon lang nila na-realize na ang kasamaan nila ang sumira sa buhay nila. Hindi totoo yan. Kasalanan mo to dahil itinago mo. Nag-hysterical si Doña Elena at nagwala habang hawak ang papel. Kayo ang may kasalanan. Hindi niyo tinignan ang totoo at sarili niyo lang ang inisip niyo. Kaya kayo, nakaganyan yan. At kahit magwala ka pa diyan, wala na kayong karapatan sa batang to. 5 taon niyong pinabayaan kaya wala na kayong habol. Sa tapang ko, hindi na umubra ang pag-inarte ni Doña Elena. Napaupo na lang siya sa lupa. At nanginig, teka lang Maya. Pakiusap. Ako ang may kasalanan. Patawarin mo ako. Gumapang si Rat sa putikan palapit sa akin. Ang dating mapagmataas na Rat Villarreal ay nakaluhod ngayon sa harap ko sa gitnang parke at nagmamakaawa. Mali ako. Patawarin mo na ako. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Hayaan mong maging ama ako. Gusto kong buuin ulit ang pamilya natin. Wala na akong ibang mapupuntahan. Nakakaawa ang hitsura niya. Isang lalaking nawala na ang lahat. At nagmamakaawa na lang. Kung papatawarin ko siya ngayon, iisipin niyang pwede pa rin niya akong lokohin. At babalik lang din siya sa dati niyang ugali. Huminga ako ng malalim. Wala na akong pag-alinlangan. Ang Rat Villarreal na kilala ko ay patay na. Makipagbalikan. Nagpapatawa ka ba? Malamig kong sabi habang nakatingin sa kanya mula sa itaas. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaming mag-ina kaysa makipagbalikan sa iyo. Ang masalitang iyon ang tuluyang bumasak sa natitirang pag-asa ni Rad. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaming mag-ina kaysa makipagbalikan sa iyo. Umalingaw-ngaw ang malamig kong boses sa tahimik na parke. Iyon ang huling pako sa kabaong ng pag-asa ni Rad. Kahit anong iya at pagmamakaawa niya, wala na akong naramdamang awa. Inangat ni Rad ang mukha niyang puno ng putik aluha. Wala nang buhay ang mamata niya. Wala na ang dating mapagmataas na CEO. Isa na lang siyang kawawang lalaki na nawalan ng lahat.
Hindi na napigilan ng matao sa parke ang magbulungan nang makita ang eksena. Grabe no? Pinalayas daw niya yung asawa niyang buntis, tapos ngayon nakmamakaawa na ibalik ang bata. O nga, ang kapal ng mukha. Naghamon pa ng DNA test tapos nung pinakitaan ng ebidensya, iyak-iyak. Karma niya yan. Tumawag na tayo en pulis. Kawawa yung bata. Para kay Doña Elena na laging iniisip ang sasabihin ng ibang tao, ito ang pinakamatinding parusa. Namula siya sa hiya at tinakpan ang mukha niyang bag. Rad, tumayo ka nga diyan. Nakakahiya ka. Ipinapahiya mo ang pamilya Villarreal. Umuwi na tayo. Hinila ni Doña Elena si Rad para patayuin. Pero biglang nagsalita si Rad. Tumahimik ka. Huwag mo akong hawakan. Galit na tinabi ni Rad ang kamay ng ina niya. Napapo ulit si Doña Elena sa damuhan. At gumulong ang regalong robot na dala niya. Kasalanan mo lahat to, Mama. Ikaw ang nagsabing palayasin ko si Maya. Sabi mo, itapon ko ang malas na babaeng yan. Kung hinayaan mo lang sila sa bahay, sana lumalaki ngayon ang tagapakmanang Villarreal sa piling natin. Sinira mo ang lahat. Sinisinirat ang nanay niya ng may matinding galit. Ano? Ikaw din naman. Ikaw ang nagsabing anak yan ng ibang lalaki at pinaktawanan mo siya. Huwag mo akong sisihin. Ikaw ang walang kwenta kaya nakaganito tayo. Kasi lagi kang nangindialam kaya sunod-sunuran lang ako sayo. Pati yung pangalawa kong asawa. Ikaw ang nahanap. Dahil sa kanya, bumaksa ang kumpanya at nakasakit ako. Wala na akong pag-asang makaanak. Ibalik mo ang buhay ko. Aba sumasagot ka pa. Kasalanan mo yan kasi pabaya ka. Nagsimulang magsumbatan ang mag-ina sa gitna ng parke habang puno ng putik. Ito ang kabayaran sa lahat ng sakit na idinulot nila sa akin sa loob ng 8 taon. Sila ngayon ang nagsasakitan sa isa-isa. Nakakadiri kayo, bulong ko, natigilan sila at napatingin sa akin. Ito ba ang ipinagmamalaki niyong dangal ng pamilya Villarreal? Ang tapakan ang ibang tao at gumamit ng pera para kontrolin ang lahat? Ayan ang napala niyo. Pinulot ko ang DNA test report na nahulog sa paanan ni Doña Elena, pinakpa ang dumi, at inyabot ulit kay Rad. Sa inyo na tong report. Ipa-frame niyo at isabit niyo sa malawa niyong sala sa mansyon. Ito ang patunay ng isang tagapagmana na tinapon niyo. Habang buhay niyong tignan yan sa malamig at malungkot niyong bahay at pagsisihan ang katangahan niyo. Napasinghap sila sa sinabi ko. Ito ang pinakamalupit na parusa. Ang malaman na may anak at apo sila na buhay, pero hinding-hindi nila makakasama. Ito ang pinakamagandang higanti ko sa kanila. Huwag na kayong magpapakita sa amin. Kapag lumapit pa kayo, tatawag na talaga ako ng pulis at abogado, at ipapaalam ko sa lahat ang ginawa niyo para tuluyan na kayong masira sa lipunan. Paalam. Wala ng emosyon sa boses ko. Ito na ang katapusan ng ugnayan namin sa kanila. Tara na Leo. Uwi na tayo. Pasensya na at natakot ka ha. Magluluto si mama ng paborito mong fried chicken na yung gabi. Yehey! Gusto ko maraming gravy. Sige ba? Maraming gravy para sayo. Masayang kumapit si Leo sa kamay ko. At tinalikuran na namin sila ng tuluyan. Teka lang, Maya, pakiusap. Huwag mo kaming iwan. Huwag mong ilayo ang apo ko. Naririnig ko pa rin ang sigaw ni Rad at pag-iyak ni Doña Elena mula sa likuran. Pero hindi na ako lumingon kahit minsan. Maaraw ang kalangitan at parang binbless kami ng panahon. May narinig akong kumaluskos sa damuhan mula sa likuran. At naramdaman kong may humawak sa laylayan ng damit ko gamit ang maputik na kamay. Teka lang. Maya, paglingon ko ng kaunti, nakita ko si Rad na nakadapa sa lupa, puno ng luha at sipon ang mukha, at nagmamakaawa ang tingin sa akin. Ito na ang huling pag-asa? Ang isang lalaking nawalan ng lahat? Patawarin mo ako? Magbabago na ako? Magtatrabaho ako? Kahit ano? Kaya pakiusap,
gusto kong bumawi. Bilang tunay na ama, kung ako yung dating Maya, baka naawa na ako sa kanya. Pero ngayon, wala na akong nararamdaman. Dahan-dahan pero mariin kong inalis ang maputik niyang kamay sa damit ko. At habang nakatingin sa kanya ng malamig, sinabi ko ang huling salita. Pinili ko na para sa anak ko ang buhay na walang ama. Sa sandaling iyon, nawalan ng paasa ang nga mata ni Rat. Bumaksa siya sa damuhan na parang manika na naputulan ng tali. Sa likuran niya, nagwawala pa rin si Doña Elena sa pag-iyak. Sa sandaling iyon, dumating ang isang mobile ng pulis na may malakas na sirena sa entrance ng parke. Tumawag pala ng pulis ang matao sa paligid dahil akala nila ay kinikidnap kami. Pinalibutan nga pulis si Rad at Doña Elena na mukhang nga pulubi. Anong ginagawa niyo dito? Tumayo kayo? Hay hindi po. Nagpapaliwanag lang po kami. Habang nagpapaliwanag sila sa pulis, lumapit ako sa isang opisyal. Dati ko pong asawa at biyanan yan. Pero matagal na kaming walang ugnayan. Sinusundan nila kami at nanggugulo. Kaya salamat po at dumating kayo. Kayo na po ang bahala sa kanila. Pagkasabi ko noon, dinala ng pulis si Rad at Doña Elena sa mobile. Habang pinaktitinginan ng matao, umiya at nagpupumiglas sila habang kinakalatkat. Iyon ang huling alala ko sa kanila. Hindi na nila kami guguluhin pa. Mama, may pulis? Hinuli yung ngabad? Oh, anak, hindi na sila babalik kaya huwag ka ng matakot. Opo. Hinawakan ko ng mahigpit ang kamay ni Leo at naglakad kami pauwi sa ilalim ng sikat ng araw. Noong gabing iyon, sa maliit naming apartment, amoy pritong mano ang paligid. Wow! Ang laki ng mano at maraming gravy. Espesyal yan kasi matapang ka kanina. Mainit pa yan kaya dahan-dahan lang ha. Nakahain sa mesa ang pritong manok at kanin. Hindi man ito galing sa mamahaling restaurant. Para sa amin, ito ang pinakamasarap na pagkain sa mundo. Pumikit si Leo at nagdasal bago kumain ng masigla. May gravy pa sa gilid ng bibig. Ang sarap ng luto mo, Mama. The best! Mabuti naman kung ganon. Kumain ka ngang marami para lumakas ka? Habang pinapanood ko siyang kumain, bigla na lang tumulo ang luha ko. Hindi ito luha ng lungkot. Luha itong kaligayahan dahil sa wakas. Tapos na ang 5 taong paghihirap. Naalala ko ang magagabing umiiyak ako mag-isa sa madilim na kwarto habang buntis ako. Ang pagtakbo ko sa ospital habang bumabagyo, noong nilagnat si Leo. Ang mapanahong hindi ako kumakain para lang may pambili ng gatas ni Leo. Tama ang desisyon ko na labanan sila. Kahit wala ang pera at kapangyarihan ng Villarreal, napalaki ko ng mayos ang anak ko. Mama, bakit ka umiyak? May masakit ba sa iyo? Nag-alala si Leo at inalok akong piraso nga manok. Mama, sayo na to. Kain ka para lumakas ka. Niyakap ko siya ng mahigpit dahil sa kabaitan niya. Wala anak. Wala namang masakit. Masaya lang si Mama kasi kasama kita. Ako rin Mama, happy ako kapag kasama kita. Yumakap din si Leo sa akin habang tumatawa. Wala kaming mansyon o titulo. Pero sa maliit na bahay na ito, punong-puno kami ngang pagmamahal na hindi kayang bilhin ng pera ngang ma-Villarreal. Kinagabihan, habang mahimbing na natutulog si Leo, inayos ko ang aparador ko. Wala na doon ang sobrang itinago kong 5 taon bilang anting-anting. Naputol na ang kadenang gumagapos sa akin sa nakaraan kanina sa parke. Binuksan ko ang bintana at pumasok ang malamig na hangin ng gabi. Maliwanag ang mga bituin sa langit. O siya, may trabaho pa bukas, kailangan kong magpahinga. Huminga ako ng malalim at isinara ang bintana para harapin ang bagong umaga. Kahit walang ama, kakayanin naming mabuhay. Kahit anong pagsubo ang dumating, haharapin namin ito ni Leo ng may tapang at ngiti. Siya ang liwanag sa madilim kong buhay. Ang kinabukasan na kasama ko siya ay siguradong magiging maganda at maliwanag.